Narinig ko na naman ang mga salitang iyon. Paulit-ulit sa isip ko. Parang sirang plaka na hindi tumitigil. Sabi ng asawa ng anak ko, ang manugang ko, si Jessica, sabi niya, Nanay Margaret, masyado ka nang madalas pumunta rito. Sinisira mo ang pamilya namin. Masakit pakinggan. Pero hindi iyon ang dumurog sa puso ko. Hindi iyon ang pumatay sa aking kaluluwa noong gabing iyon. Ang talagang dumurog sa akin ay ang katahimikan. Ang katahimikan ng aking anak. Si Daniel, nandoon siya. Nakatayo lang. Nakayuko. Hindi makatingin sa akin. Hinihintay ko siyang magsalita. Hinihintay ko siyang sabihin, Jessica, huwag mong kausapin ng ganyan ang nanay ko. Siya ang dahilan kung bakit tayo may bahay. Siya ang dahilan kung bakit tayo nakakakain. Pero wala. Walang lumabas na salita sa bibig ni Daniel. Nanahimik lang siya. Hinayaan niya ang asawa niya na ipagtabuyan ako, palayasin ako. Sa loob mismo ng bahay na dugo at pawis ko ang ipinuhunan, ang tindi ng hiya na naramdaman ko. Hiya. Iyon ang tamang salita. Pakiramdam ko ay isa akong basahan. Isang maruming kasambahay na pinapalayas ng amo dahil nakabasag ng pinggan. Pero hindi ako kasambahay. Ako ang ina niya. Ako ang nagpalaki sa kanya noong gabing iyon. Habang naglalakad ako palabas ng pinto, habang bumubuhos ang ulan, ramdam na ramdam ko ang pagkadurog ng aking dangal para akong isang pulubi na namamalimos ng pagmamahal. Namamalimos ng kaunting respeto mula sa sarili kong anak, mula sa taong inalay ko ang buong buhay ko. Wala silang utang na loob. Iyon ang sigaw ng isip ko. Wala silang utang na loob. Pero hindi nila alam. Sa likod ng aking mga luha, sa likod ng aking nanginginig na mga kamay, may apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi nila kilala kung sino ang kinalaban nila. Babalik ako sa simula para maintindihan ninyo kung bakit ganito na lang ang sakit. Ako si Margaret, 63 taong gulang, isang retiradong nurse, biyuda, sa loob ng 32 taon. Ako lang mag-isa. Ako lang ang ilaw ng tahanan. At ako rin ang haligi ng tahanan. Namatay ang asawa ko noong bata pa si Daniel. Iniwan niya kami. Walang naiwan, kundi utang at responsibilidad. Pero hindi ako sumuko. Naalala ko pa ang amoy ng ospital, ang amoy ng gamot, ang amoy ng puyat. Nagtrabaho ako bilang nurse sa umaga. Pagkatapos ng duty ko, hindi ako umuuwi para magpahinga. Hindi. Dumidiretso ako sa opisina sa kabilang kanto para maglinis, para maging janitor sa gabi. 2 trabaho. Araw-araw. Para lang may maipakain kay Daniel. Para lang may pambayad sa matrikula. Para lang makabili ng bagong sapatos kapag pasukan. Tiniis ko ang sakit ng likod. Tiniis ko ang pamamaga ng paa. Tiniis ko ang gutom. Minsan, tubig na lang ang iniinom ko sa gabi para lang may baon si Daniel kinabukasan. Ang sabi ko sa sarili ko noon, ayos lang ito, Margaret. Ayos lang ito. Balang araw, kapag nakatapos na si Daniel, kapag naging matagumpay na siya, magiging sulit ang lahat. Hindi ka na mag-iisa. Nang makatapos siya ng kolehiyo, ako ang pinakamaligayang ina sa buong mundo. Nang mag-asawa siya, nang ipakilala niya si Jessica, tinanggap ko siya ng buong puso. Sabi ko, salamat sa Diyos. Magkakaroon na ako ng anak na babae. Hindi ako nawalan ng anak na lalaki. Nadagdagan pa ako. Akala ko. Pamilya kami. Noong nagsisimula pa lang sila. Noong nangangarap silang bumili ng sariling bahay. Lumapit sa akin si Daniel. Umiiyak. Sabi niya, Nanay, gusto namin bumili ng bahay. Pero kulang kami. Hindi namin kaya ang down payment. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. At bilang isang ina, hindi ko kayang tiisin ang lungkot ng anak ko. Kinuha ko ang passbook ko. Ang maliit na passbook na iningatan ko ng ilang dekada. Nandoon ang lahat ng ipon ko. Ang retirement savings ko. Ang perang para sana sa gamot ko kapag tumanda ako. Ang perang para sana sa seguridad ko. 2 milyong piso at kalahating milyon pa. 2,500,000 piso.
Ibinigay ko iyon lahat kay Daniel. Walang labis. Walang kulang. Sabi ko, "Anak, ito na ang lahat ng meron ako. Gamitin ninyo ito para sa pangarap ninyo." Hindi ko inisip ang sarili ko. Hindi ko inisip kung paano ako kakain bukas. Ang iniisip ko lang ay ang kaligayahan nila dahil iyon ang ginagawa ng isang ina. Nagbibigay, nagpaparaya, kahit maubos, kahit masaid. Pero ano ang isinukli nila? Sa loob ng bahay na binili ko. Naging anino lang ako. Kapag bumibisita ako, pakiramdam ko ay istorbo ako. Kapag nagdadala ako ng ulam, tinitingnan lang ni Jessica na parang basura para sa kanila. Isa lang akong matandang walang silbi. Isang matandang ulyanin na dapat itago sa sulok. Isang matandang palamunin na walang ambag sa buhay nila. Wala silang pakialam sa sakripisyo ko. Wala silang pakialam na ang bawat pako, ang bawat semento, ang bawat haligi ng bahay na tinitirhan nila ay galing sa pawis at dugo ko. At noong gabing iyon, noong pinalayas nila ako, doon ko napagtanto. Tapos na ang pagiging martir ko. Tapos na ang pagiging ilaw ng tahanan na nagpapakaupos para lang magbigay liwanag sa iba. Umalis ako ng bahay nila na ang dala lang ay ang aking maliit na bag at ang aking durog na puso. Akala nila, panalo na sila. Akala ni Jessica, napatalsik na niya ang matandang sagabal. Akala ni Daniel, tapos na ang problema niya sa pagitan ng asawa at ina niya. Pero nagkakamali sila. Malaking pagkakamali. Hindi nila alam ang isang sikreto, isang lihim na yaman, isang alas na hawak ko. Ang akala nila, ang tulong ko ay natapos na noong ibinigay ko ang 2.5 milyong piso para sa down payment. Pero hindi nila alam ang totoo. Dahil kulang ang sahod nila para sa monthly amortization. Dahil hindi sila ma-approve ng bangko para sa loan. Ako, si Margaret, ang kanilang hamak na ina. Ako ang pumirma sa mga papel. Ako ang co-signer. At hindi lang iyon, buwan-buwan. Sa nakalipas na 18 buwan, ako ang nagbabayad ng kalahati ng monthly amortization nila. 65,000 piso bawat buwan galing sa sarili kong bulsa. Hindi ito alam ni Jessica. Nakiusap si Daniel sa akin. "Nanay, wag mong sabihin kay Jessica. Mataas ang pride niya. Ayaw niyang isipin na hindi namin kaya." Bilang isang inang mapagbigay, pumayag ako. Naging sikretong bangko ako ng anak ko. Kaya habang nilalait ako ni Jessica, habang pinalalayas niya ako, habang tinatawag niya akong istorbo, ang hindi niya alam, ako ang dahilan kung bakit may bubong sa ulo niya. Ako ang bumubuhay sa pangarap nila. At ngayong pinalayas na nila ako, ngayong tinapakan na nila ang pagkatao ko, hawak ko ang alas. Hawak ko ang kapangyarihan. Ako ang reyna sa larong ito. At sila ay mga pawn lang. Mga piyesa na pwede kong galawin. Pwede kong itumba. Kung gusto nila akong mawala sa buhay nila, pues, ibibigay ko ang gusto nila. Mawawala ako. At kasama kong mawawala ang pera ko. Kasama kong mawawala ang suporta ko. Tingnan natin. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang pride ni Jessica kapag wala na siyang pambayad sa bangko. Tingnan natin kung mananahimik pa rin si Daniel kapag dumating na ang notice of foreclosure. Ang inaapi nilang matanda. Ang lola na itinaboy nila. Ngayon, ako na ang may hawak ng latigo. Ito ay hindi lang tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa 5 milyong piso o sa buwan ng hulog. Ito ay tungkol sa dangal. Ito ay tungkol sa respeto. Gusto nilang burahin ako. Gusto nilang patahimikin ako. Pero nagkakamali sila. Babalik ako. Hindi para magmakaawa. Hindi para humingi ng tawad. Babalik ako para kunin ang akin. Kukunin ko ang respeto na ipinagkait nila. Kukunin ko ang dangal na tinapakan nila. Ipapakita ko sa kanila na ang utang na loob ay hindi lang basta salita. Ito ay isang sagradong obligasyon. At kapag kinalimutan mo ito, may kapalit na karma, may kapalit na parusa. Ang kuwentong ito ay para sa lahat ng mga magulang na nagsakripisyo, para sa lahat ng mga ina na binaliwala. Hindi ako mananahimik. Bibigyan ko sila ng leksyon.
Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang leksyon na ikukuwento pa nila sa magiging mga apo nila balang araw. Matututo silang rumespeto sa paraang masakit, sa paraang mahapdi. Pero kailangan, dahil minsan, ang pagmamahal ng isang ina ay hindi pagpaparaya. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagtuturo ng leksyon. Kahit na masakit, kayo ba? Mga kasama, mga kaibigan, naranasan niyo na rin ba ang ganito? Yung pakiramdam na parang ibang tao ka sa sarili mong pamilya? Yung ibinigay mo na ang lahat, ang butot balat mo, pero kulang pa rin? Kung naramdaman mo na ang hapdi na naramdaman ko, pindutin ninyo ang like button sa videong ito. I-share ninyo ito sa mga kakilala ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman, saan kayo nanonood ngayon? Taga Maynila ba kayo? Taga Cebu? Taga Davao? O baka nasa abroad kayo? Nasa Dubai? Nasa Amerika? Magkwentuhan tayo. Sabihin ninyo sa akin. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko? Ako si Margaret. At ito ang aking kwento. Samahan ninyo ako. Pakinggan ninyo ang katotohanan. Dahil nagsisimula pa lang ang laban. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Naaalala ko pa noong araw na lumapit sa akin si Daniel, ang anak ko, ang nag-iisa kong anak. Pumunta siya sa bahay ko. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Malungkot ang kanyang mga mata. Parang pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Kauumpisa pa lang nila noon ni Jessica bilang mag-asawa. Puno sila ng pangarap, puno sila ng plano. At ang pinakamalaking pangarap nila ay ang magkaroon ng sariling bahay. Isang bahay sa isang magandang subdivision sa Cavite. Maluwag, maganda, tahimik, pero may problema. Umupo si Daniel sa tapat ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang mga kamay kong kulubot na sa kakatrabaho. Ang mga kamay na nagpalaki sa kanya. Sabi niya, "Nanay, may problema kami. Hindi kami na-approve sa bangko. Hindi sapat ang sahod namin ni Jessica para sa loan. Kulang ang combined income namin." Nakita ko ang takot sa mukha niya. Ang takot na mabigo ang asawa niya. Ang takot na hindi maibigay ang pangarap ng pamilya niya. Sabi niya, "Nanay, alam ko malaki na ang naitulong mo sa down payment. Yung 2.5 milyong piso. Sobra-sobra na iyon. Pero nanay, wala na akong malalapitan bilang isang ina. Ano ba ang dapat kong gawin? Tiisin ang anak ko? Hayaan siyang lumuha? Hindi ko kaya. Hindi ko kailanman nakayanan na makitang nahihirapan ang anak ko. Kaya tinanong ko siya, magkano ba ang kulang? Ano ang kailangan ninyong bayaran buwan-buwan? Sumagot siya ng mahina. Halos pabulong. 130,000 piso. Kada buwan, napasinghap ako. Malaking halaga iyon. Napakalaking halaga. Sabi niya, "Nanay, kaya namin ang kalahati. Pero yung natitirang kalahati, yung 65,000, hindi namin kaya." 65,000 piso. Sa isip ko, ito ay pera na para sana sa gamot ko, para sa pagkain ko, para sa mga araw na hindi ko na kayang maglakad. Pero tinigman ko si Daniel. Ang batang pinalaki ko ng mag-isa. Pumayag ako. Sabi ko, "Sige anak, ako ang pipirma. Magiging co-maker ninyo ako. At ako ang magbabayad ng kalahati. 65,000 kada buwan." Sagot ko na iyon. Nagliwanag ang mukha niya. Parang nabunutan siya ng tinik. Niyakap niya ako ng mahigpit. Yung yakap na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pero may isa siyang pakiusap. Isang pakiusap na sana ay tinanggihan ko noon pa man. Sabi niya, "Nanay, pwede bang atin-atin lang ito? Huwag na nating sabihin kay Jessica." Nagtaka ako. "Bakit? Asawa mo siya. Dapat alam niya ang totoo." Sumagot si Daniel. "Kasi nanay, mataas ang pride ni Jessica. Gusto niyang isipin na kaya namin ito. Na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kapag nalaman niyang ikaw ang nagbabayad ng kalahati, masasaktan ang ego niya. Baka hindi niya tanggapin, baka mag-away lang kami."
dahil mahal ko ang anak ko at gusto kong maging payapa ang pagsasama nila. Pumayag ako sa lihim na kasunduan. Naging sikreto kaming magkasabwat, buwan-buwan. Tuwing unang araw ng buwan, pumupunta ako sa bangko. O kaya ay nagbubukas ako ng laptop at inililipat ko ang 65,000 piso para sa bahay na hindi naman ako ang nakatira. 65,000 bawat buwan. Sa loob ng 18 buwan. Isipin ninyo iyon. Sa loob ng panahong iyon, nakita ko ang pagbabago, dahan-dahan, parang lamat sa pader na lumalaki. Si Jessica. Naging malamig. Noong una, nagpapasalamat pa siya kapag bumibisita ako. Pero habang tumatagal, parang naiirita na siya. May mga parinig, may mga tingin. Sasabihin niya, "Ay nanay, ang dami mo na namang dinalang pagkain. Puno na ang ref namin. Sayang lang, o kaya naman, nanay, wag mo nang pakialaman ang ayos ng sala. Iba ang gusto kong style. Moderno ang gusto ko. Tinitiis ko iyon. Tinitiis ko ang bawat salita, ang bawat irap, ang bawat buntong hininga niya kapag nakikita niya ako. Sa loob-loob ko, gusto kong isigaw, Jessica, ang bahay na ito, ang sahig na tinatapakan mo, ang bubong na sumisilong sa iyo. Ako ang nagbabayad niyan. Kalahati ng buhay ninyo dito. Ako ang bumubuhay, pero hindi ako nagsalita. Dahil sa pangako ko kay Daniel. Dahil sa pagmamahal ko sa kapayapaan ng pamilya nila. Nanahimik ako. Nagbayad ako. At umasa ako. Umasa ako na balang araw, mararamdaman din nila ang halaga ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil ako ang ina nila. Pero mali pala ako. Maling-mali ako. Ang katahimikan ko, ang naging daan para tapakan nila ako lalo. Linggo noon, isang magandang umaga. Maaliwalas ang langit, parang walang pwedeng mangyaring masama. Espesyal ang araw na iyon para sa akin. Kaarawan ni Daniel, ang aking anak. Ilang linggo kong pinaghandaan ang regalo ko sa kanya. Hindi ito mamahaling gadget. Hindi ito bagong sapatos. Ito ay mas mahalaga pa sa ginto. Ito ay ang lumang relo ng kanyang ama. Ang yumaong asawa ko. Ipinagawa ko ito. Ipinamis. Pinalitan ang strap. Mukha na itong bago. Pero nandoon pa rin ang kasaysayan. Nandoon pa rin ang alaala ng ama na hindi na niya nakilala ng lubusan. Excited ako. Sabik na sabik akong makita ang reaksyon niya. Nagmaneho ako papunta sa subdivision nila. Sa Cavite. Mahigit 1 oras din ang biyahe mula sa maliit kong apartment. Pero hindi ko alintana ang pagod. Basta para sa anak ko. Pagdating ko sa tapat ng bahay nila, ang bahay na tinulungan kong ipundar, napangiti ako. Ang ganda ng bahay. Malinis. Maayos. May mga bulaklak sa hardin. Bumaba ako ng sasakyan. Bitbit ko ang maliit na kahon ng regalo. At ang paboritong kare-kare ni Daniel na niluto ko pa ng madaling araw. Kakatok sana ako. Pero napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto. Nakaawang ito ng kaunti. Hahawakan ko na sana ang seradura para pumasok. Tulad ng nakasanayan ko. Pero natigilan ako. May narinig ako. Mga boses. Boses ni Jessica. At boses ni Daniel. Nasa sala sila. Malapit lang sa pinto. Rinig na rinig ko ang bawat salita. Mataas ang boses ni Jessica. Matinis. Galit. Sabi niya, Daniel, sawang-sawa na ako. Kinabahan ako. Anong ibig niyang sabihin? Nagpatuloy siya. Masyadong madalas pumunta rito ang nanay mo. Linggo-linggo na lang. Nandito siya. Nakakasakal na. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mga kamay ko, nagsimulang manginig. Ang kare-kare na hawak ko. Muntik ko nang mabitawan. Nakakasakal? Ako. Ang ina na nagbigay ng lahat, pero hindi pa tapos si Jessica. Masasakit na salita ang sumunod. Sabi niya, sinisira niya ang pamilya natin. Wala tayong privacy. Wala tayong sariling buhay. Ang pakiramdam ko, bahay pa rin niya ito, hindi atin. Ang sakit. Parang sinaksak ang dibdib ko, pero naghintay ako. Naghintay ako ng sagot mula kay Daniel. Sa isip ko, sabi ko, anak,
Ipagtanggol mo naman ako. Sabihin mo sa kanya, Jessica, mahal ko ang nanay ko. Siya ang tumutulong sa atin. Siya ang nagbabayad ng kalahati ng bahay na ito. Hayaan mo naman siyang bumisita. Naghintay ako. 1 segundo, 2 segundo. Parang habang buhay ang tagal. At narinig ko ang boses ni Daniel. Mahina, walang lakas. Sabi niya, Jess, hayaan mo na. Mabait naman siya. Pero sumigaw ulit si Jessica. Wala akong pakialam kung mabait siya. Gusto ko siyang umalis. Sabihin mo sa kanya, wag na siyang pumunta rito. Palayasin mo siya kung kailangan. Ayoko na siyang makita dito linggo-linggo. At doon ko narinig ang pinakamasakit na sagot. Sabi ni Daniel, Sige, Jess. Kakausapin ko siya. Sasabihin ko sa kanya na bawasan ang pagpunta. Kakausapin ko siya. Iyon lang. Walang pagtatanggol. Walang pagsasabi ng totoo. Walang respeto sa ina niya. Pumayag siya. Pumayag siya na itaboy ako ng asawa niya. Pumayag siya na maging istorbo ako sa sarili nilang pamamahay. Ang mga luha ko. Kusang tumulo. Walang tunog. Dahan-dahan. Ibinaba ko ang regalo sa sahig ng porch. Sa tabi ng pinto. Hindi na ako pumasok. Hindi ko na kayang makita ang mukha nila. Hindi ko na kayang marinig pa ang iba nilang sasabihin. Tumalikod ako. Bumalik ako sa sasakyan ko. Ang puso ko. Durog na durog. Ang anak na inalagaan ko ng 32 taon. Ang anak na ipinagpalit ko ang sarili kong kaligayahan. Wala man lang siyang nagawa para sa akin. Nanahimik lang siya. At sa katahimikan niya, naramdaman ko ang pinakamalakas na sigaw ng pagtataksil, ang biyahe pa uwi. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi. Malabo ang paningin ko dahil sa luha. Ang mga kamay ko sa manibela, nanginginig. Hindi ko mapigilan ang panginginig. Ang tanging naririnig ko ay ang boses ni Jessica. Masyadong madalas. Nakakasakal. Sinisira ang pamilya. At ang sagot ni Daniel, Sige, kakausapin ko siya. Pagpasok ko sa maliit kong apartment, napakatahimik. Dito ako nakatira, sa isang maliit na kwarto. Luma ang sofa, luma ang TV, simple lang ang buhay ko. Bakit? Kasi ibinigay ko ang lahat sa kanila. Ang pera na dapat sana ay pampaganda ng buhay ko. Napunta sa pangarap nilang bahay. Naupo ako sa dilim. Walang ilaw, walang kasama. Tinanong ko ang Diyos, Panginoon, ano bang kasalanan ko? Nagmahal lang naman ako. Nagbigay lang naman ako. Bakit ako naging masama sa paningin nila? Bakit ako naging kontrabida sa sarili kong kwento? Pero habang tumatagal ang pag-iyak ko, may naramdaman akong ibang emosyon. Hindi na lang ito lungkot. Galit na ito. Isang malamig at matigas na galit. Napatingin ako sa laptop ko na nasa lamesa. Napaisip ako, sabi ni Jessica. Bahay nila iyon, buhay nila iyon. Gusto nila ng privacy, gusto nilang maging malaya. Puwes, ibibigay ko ang kalayaan nila. Tumayo ako. Pinunasan ko ang mga luha ko. Binuksan ko ang ilaw. Binuksan ko ang laptop. Naglagin ako sa website ng bangko ko. Nakita ko ang nakatakdang schedule ng pagbabayad. First day of the month. Transfer to Daniel Morrison. Amount, 65,000 pesos. 65,000. Ito ang perang nagpapatakbo sa perfect na buhay nila. Kung sinisira ko ang pamilya nila sa pagpunta ko doon, siguro, sinisira ko rin ang pamilya nila gamit ang pera ko kung ayaw nila sa akin. Dapat ayaw din nila sa pera ko. Diba? Hindi pwedeng gusto mo ang prutas, pero ayaw mo sa puno. Huminga ako ng malalim. Ang kamay ko, hindi na nanginginig. Itinapat ko ang mouse sa button na cancel. Isang click. Cancel, recurring payment. Confirm? Yes. Tapos na. Parang may nabunutan ng tinik sa dibdib ko. Pero may halong takot din. Alam ko kung ano ang mangyayari. Kumuha ako ng calculator. Nagsimula akong magkwenta. 2.5 milyong piso sa down payment. 65,000 bawat buwan sa loob ng 18 buwan. Halos 3 milyon at 7 na ang naibibigay ko. Halos 4 na milyong piso. 4 na milyong piso ng dugo at pawis ko. At ang kapalit?
Palayasin mo siya. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nakatulala lang ako sa kisame. Inisip ko si Daniel. Magagalit siya. Alam ko, matataranta siya. Alam ko, pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, mas inisip ko si Margaret. Ako naman. Ako naman muna. Dahil kung hindi ko sasaluhin ang sarili ko, sino ang sasalo sa akin? Sila? Malinaw na hindi. Handa silang itapon ako sa kalsada. Kaya pinutol ko na ang tali. Ang tali na nagdurugtong sa leeg ko at sa bulsa nila. Bahala na sila. Matatanda na sila. Gusto nila ng sariling buhay? Ngayon. Matitikman na nila ang totoong presyo ng sariling buhay. Lumipas ang ilang araw. Nagsimula nang tumawag si Daniel. Lunes ng umaga. Tumunog ang telepono ko. Daniel calling. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang tumunog. Martes, tumawag ulit. May kasamang text. Nanay, nasan ka? Sagutin mo naman. Hindi ko sinagot. Miyerkules. Ang araw na dapat ay pumasok ang pera sa account niya. Tumunog ang telepono ko nang walang tigil. 10 beses. 20 beses. Alam ko na. Alam kong nalaman na nila. Nalaman na nilang wala na ang magic money na dumarating buwan-buwan, kinagabihan. May kumatok sa pinto ko. Malakas, mabilis, parang may emergency. Binuksan ko ang pinto. Si Daniel, gulo-gulo ang buhok, lukot ang damit, mukhang hindi natulog. Sabi niya, "Nanay, salamat sa Diyos nandito ka. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko?" Kalmado lang ako. Pinapasok ko siya. Umupo siya sa sofa. Yung luma kong sofa. Sabi niya, "Nanay, may problema sa bangko. Tumawag si Jessica kanina. Galit na galit. Sabi ng bangko, late na kami sa payment. Nag-bounce yung cheque namin. Hindi daw pumasok yung transfer mo. May problema ba sa account mo? Nahack ka ba?" Tiningnan ko siya. Diretso sa mata. Sabi ko, "Walang problema sa account ko, Daniel. Walang nag-hack sa akin." Tinigil ko ang pagpapadala. Namutla siya. Parang nawalan ng dugo ang mukha niya. Sabi niya, "Ano? Tinigil mo? Pero nanay, yung kasunduan natin, paano na kami? Paano ang bahay? Hindi namin kaya." Sumandal ako sa upuan ko. Sabi ko, "Daniel, noong linggo, nandoon ako." Natigilan siya. Nanlaki ang mata. Nagpatuloy ako. "Nandoon ako sa labas ng pinto ninyo. Narinig ko si Jessica. Narinig ko na sinisira ko daw ang pamilya ninyo. Narinig ko na nakakasakal ako. At narinig ko na pumayag ka." Yumuko siya. Hindi makapagsalita. Sabi ko, "Kung sinisira ko ang pamilya ninyo, minabuti kong lumayo na lang at kasama sa paglayo ko ang pera ko. Total, gusto ninyong maging independent, di ba?" Kinabukasan, bumalik si Daniel, pero hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya si Jessica. Iba ang aura ni Jessica. Hindi siya mukhang humihingi ng tawad. Mukha siyang galit. Mukha siyang handang makipag-away. Pagpasok pa lang nila, nagsalita na agad siya. Sabi niya, kaya pala tinigil mo ang pagbabayad. Dahil lang sa narinig mo?" Tumingin ako sa kanya. Sabi ko, "Dahil lang?" Sabi ni Jessica, "Manipulasyon iyan, Margaret. Ginagamit mo ang pera para kontrolin kami. Dahil hindi ko nagustuhan ang pagbisita mo, puputulin mo ang tulong? Napakababaw naman yata niyan." Nagulat ako sa kapal ng mukha niya. Sabi ko, "Tulong? Jessica, ang tawag doon ay sakripisyo. Binabayaran ko ang bahay ninyo habang ako dito nakatira sa maliit na apartment." Sumagot siya ng pasigaw. "Obligasyon mo iyon. Magulang ka. Obligasyon mong tulungan ang anak mo na magsimula sa buhay. Hindi mo dapat isinusumbat iyan. Wala kaming utang na loob na dapat bayaran. Dahil ginawa mo lang ang trabaho mo bilang ina." Doon sumabog ang dibdib ko. Basic parenting? Obligasyon? Ang pagbibigay ng 5 milyon ay obligasyon? Ang pagbabayad ng 65,000 buwan-buwan habang nilalait ka nila ay obligasyon? Tumayo ako. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Tumingin ako kay Daniel. Nandoon lang siya sa tabi ng asawa niya. Tahimik. Walang imik. Sabi ko,
Kung obligasyon ko ang buhayin kayo habang buhay, pues, nagre-resign na ako. Lumabas kayo sa pamamahay ko. Lumabas kayo! At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula pa lang ang giyera, pero handa na ako. Handa na akong ipaglaban ang sarili ko. Nakatayo ako sa gitna ng maliit kong sala. Ang dibdib ko ay parang sasabog sa bilis ng tibok ng puso ko. Katatapos ko lang silang palayasin. Lumabas kayo sa pamamahay ko. Ang sigaw ko. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Jessica. Hindi siya sanay na sinasagot ko siya. Hindi siya sanay na lumalaban ang mabait at tahimik na si Margaret. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang mamahaling bag. Tumingin siya kay Daniel na nakayuko lang sa tabi. Sabi ni Jessica, "Tara na Daniel, aalis tayo dito. Hindi natin kailangan ang nanay mo." Humakbang sila palapit sa pinto. Pero bago sila tuluyang lumabas, huminto si Jessica. Lumingon siya sa akin. At nakita ko ang isang ngiti. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata. Isang ngiti na puno ng lason. Sabi niya, "Alam mo ba Margaret? May sasabihin sana kami sa iyo ngayon." Isang magandang balita. Tumingin siya sa tiyan niya. Hinawakan niya ito ng dahan-dahan. Parang may inaalaga ang kayamanan. Sabi niya, "Buntis ako. 8 linggo na. Nanigas ako." "Buntis? Magkakaapo na ako?" Sa isang iglap, nawala ang galit ko. Napalitan ito ng tuwa, ng pag-asa. Ilang taon ko nang ipinagdarasal ito, ang magkaroon ng apo, ang marinig ang tawa ng isang bata sa bahay, ang maamoy ang sanggol. Alam ni Jessica na ito ang kahinaan ko. Alam niya na gagawin ko ang lahat para sa apo ko. Lumapit siya ng kaunti. Nakita niya ang paglambot ng mukha ko. Sabi niya, "Gusto sana naming maging parte ka ng buhay ng batang ito. Gusto sana naming lumaki siya, nakilala ang lola niya." Naghihintay siya na bumigay ako, na sabihin kong, "Sige anak, kalimutan na natin ang lahat. Tutulungan ko kayo ulit para sa bata." Pero nagpatuloy siya. At doon ko nakita ang tunay niyang kulay. Sabi niya, "Pero kung palalayasin mo kami, kung ititigil mo ang pagbabayad sa bahay namin, pues, magpaalam ka na sa apo mo." Nanlaki ang mata ko. Sabi niya, Hinding-hindi mo siya makikita. Hinding-hindi mo siya mahahawakan. Lalaki siya na hindi ka kilala. Mamamatay ka ng mag-isa na walang dumadalaw sa'yo." Blackmail. Ginagamit niya ang walang muwang na sanggol para takutin ako. Para perahan ako. Tumingin ako kay Daniel. "Anak, hahayaan mo ba ito? Hahayaan mo bang gamitin ng asawa mo ang sarili mong anak para saktan ang ina mo?" Tumingin lang si Daniel sa akin. Puno ng takot. Puno ng hiya. Pero hindi siya nagsalita. Wala siyang ginawa. Ang sakit. Sobrang sakit. Ang pangarap kong apo. Ginawa nilang sandata. Huminga ako ng malalim. Pinigil ko ang luha ko. Sabi ko, "Jessica, ang bata ay biyaya ng Diyos. Hindi iyan gamit na isinasangla." Sabi ko, "Kung ang kapalit ng pagkakita ko sa apo ko ay ang pagkawala ng respeto sa sarili ko, kung ang kapalit ay ang pagpayag ko na tapakan ninyo ako habang buhay, puwes, wag na lang." Nagulat si Jessica. Nawala ang ngiti sa labi niya. Sabi ko, "Hindi ako magpapa-blackmail sa iyo. Hindi ako magpapabili sa halaga ng isang apo. Dahil kung mahalaga ako sa inyo, kung mahalaga ang pamilya sa inyo, hindi ninyo ako papipiliin. Lumabas kayo." Isinara ko ang pinto. Padabog, pagkasara ng pinto. Doon ako bumagsak. Napaupo ako sa sahig. Humagulgol ako. Ang apo ko, ang dugo at laman ko, ipinagkait sa akin bago pa man siya ipanganak. Pero alam ko sa puso ko na tama ang ginawa ko. Dahil kung bibigay ako ngayon, habang buhay na nila akong aalipinin, habang buhay na nila akong gagamitin, masakit. Pero kailangan kong maging matapang. Kinabukasan, nag-impake ako. Hindi ko kayang manatili sa apartment. Masyadong tahimik, masyadong masikip. Bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng nangyari. Kailangan ko ng hangin. Kailangan ko ng layo. Tinawagan ko ang kaibigan kong si Sarah. Si Sarah ay kababata ko. Nakatira siya ngayon sa Batangas. Sa isang maliit na bahay sa gitna ng bukid. Malayo sa gulo ng Maynila.
malayo sa ingay ng mga sasakyan. At higit sa lahat, malayo kay Jessica at Daniel. Sabi ni Sarah, "Halika rito, Margaret, hinihintay kita." Pagdating ko sa Batangas, sinalubong ako ng sariwang hangin. Amoy damo, amoy lupa, niyakap ako ni Sarah. Mahigpit, walang tanong, walang husga. Sa unang gabi, umiyak lang ako. Ikinuwento ko ang lahat habang umiinom kami ng kapeng barako sa ilalim ng mga bituin. Sabi ko, "Sarah, masama ba akong ina? Masama ba ako dahil tinalikuran ko sila? Masama ba ako dahil hindi ako nagpadala sa banta nila tungkol sa apo ko?" Hinawakan ni Sarah ang kamay ko. Sabi niya, "Margaret, makinig ka sa akin. Tigilan mo ang pagiging martir." Sabi niya, "Ang pagiging ina ay hindi nangangahulugan na magpapapako ka sa krus habang buhay. Nagawa mo na ang parte mo. Pinalaki mo siya, pinag-aral, ibinili ng bahay. Sobra-sobra na iyon." Sabi niya, "Ngayon, hayaan mo naman silang matuto. Hayaan mo silang madapa. Kasi kung sasaluhin mo sila palagi, hindi sila titibay. At ikaw ang mauubos." Tama siya. Tama si Sarah. Sa loob ng isang linggo, namuhay ako ng simple. Gumigising ako ng maaga para panoorin ang pagsikat ng araw. Nagdidilig ako ng halaman. Nagpapakain ng manok. Kumakain kami ng sariwang gulay at isda. Walang sigawan. Walang sumbat. Walang hinihinging pera. Naramdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Naramdaman ko na tao pa pala ako. Hindi lang ako nanay ni Daniel o ATM ni Jessica. Ako si Margaret. Pero habang nagpapahinga ako, hindi tumitigil ang telepono ko. Araw-araw, may text galing kay Daniel. "Nanay, nasaan ka? Nanay, patawarin mo na kami. Nanay." Nalaman na ni Jessica ang totoo tungkol sa monthly payments. Iyak siya ng iyak. Nagsisisi na daw siya. "Nanay, umuwi ka na. Ayusin natin ito." Nang mabasa ko ang text na nagsisisi na daw siya, muntik na akong maniwala. Muntik na akong mag-impake pa uwi. Ang puso ng isang ina ay madaling lumambot. Gusto kong maniwala na totoo ito. Gusto kong maniwala na nagbago na sila. Ipinakita ko ang text kay Sarah. Tiningnan lang ni Sarah ang mensahe. Tapos tumingin sa akin. Sabi niya, "Margaret, huwag kang magpapaloko." Sabi niya, "Nagsisisi ba talaga si Jessica? O natatakot lang siya dahil wala na silang pambayad sa bahay?" Natauhan ako. Oo nga naman. Kung may pambayad sila, kung mayaman sila, magte-text kaya sila ng ganyan? Hindi, lalaitin pa rin nila ako. Kaya nireplyan ko si Daniel. Isang maikling mensahe lang. "Nasa probinsya ako. Kailangan ko ng panahon. Hayaan ninyo muna ako. Matatanda na kayo. Alam ninyo na ang gagawin ninyo." Pinatay ko ang telepono ko. Huminga ako ng malalim. Hahayaan ko muna silang harapin ang bagyo ng mag-isa. Ito ang tanging paraan para matuto sila na ang bawat patak ng ulan ay hindi ko kayang saluhin para sa kanila. Pagbalik ko ng Maynila, akala ko handa na ako. Akala ko, alam ko na ang lahat ng problema, pero mali ako. May mas malalim pa palang lihim. Lunes ng umaga. Tumawag ang bangko, isang manager na may seryosong boses. Sabi niya, "Mrs. Margaret, tumatawag po kami tungkol sa loan ninyo sa bahay sa Cavite." Kinabahan ako. Sabi niya, 60 days na pong overdue ang account, 2 buwan. Ibig sabihin, mula noong itinigil ko ang pagbabayad, wala ni isang kusing na ibinayad sina Daniel at Jessica. Wala. Kahit alam nilang mawawala ang bahay, hindi sila nagbayad, sabi ng manager. "Mrs. Margaret, kung hindi po ito mababayaran, mapipilitan kaming i-foreclose ang property. At dahil co-signer kayo, masisira ang credit standing ninyo. Madadamay ang pangalan ninyo." Nanginig ako. Ang pangalan ko. Ang dangal ko na iningatan ko ng 63 taon. Masisira dahil sa kapabayaan nila. Agad akong pumunta sa abogado ko. Kay Attorney Santos. Sabi ko, "Attorney, tulungan mo ako. Ano ang gagawin ko?" Tiningnan ni Attorney ang mga dokumento.
May ipinakitang papel sa akin. Isang papel na hindi ko pa nakikita noon. Sabi niya, "Margaret, may mas malaking problema tayo." Kumunot ang noo ko. Ano pa ang mas malaki sa foreclosure? Sabi niya, "Alam mo bang may second mortgage ang bahay? May pangalawang sangla." Natigilan ako. Sangla? Paano? Nagpaliwanag si attorney. 4 na buwan na ang nakakaraan. Kumuha ng loan sina Daniel at Jessica. Ginamit nilang collateral ang bahay dahil malaki ang down payment mo. Malaki ang equity o halaga ng bahay. Pinayagan silang umutang ng bangko. Tinanong ko, "Magkano?" Sumagot si attorney, 1,200,000 piso. Namilog ang mata ko. 1.2 milyong piso? Saan napunta ang pera? 4 na buwan pa lang ang nakakaraan. Nagsimula kaming mag-imbestiga at nalaman ko ang katotohanan. Isang katotohanan na parang sampal sa mukha ko. Ang pera, ang 1.2 milyong piso, winaldas nila. Ginamit nila para sa isang dream wedding anniversary party. Isang marangyang selebrasyon. Nagrenta ng hotel, bumili ng mamahaling damit, nag-cater ng mahal na pagkain, nag-travel sa abroad, habang ako ay nagbabayad ng 65,000 buwan-buwan, habang ako ay nagtitipid sa kuryente, habang ako ay kumakain ng tuyo at itlog para lang makapagpadala sa kanila. Sila ay nagpapakasarap. Sila ay nagwawaldas ng pera na nakuha nila galing sa bahay na AKO ang nagbabayad. Nagnakaw sila. Hindi lang sila walang utang na loob. Nagnakaw sila sa akin. Pakiramdam ko ay niloko ako ng sarili kong anak. Lahat ng mga ngiti nila sa litrato. Lahat ng happiness na ipinapakita nila sa Facebook. Peke, utang pala iyon. At ang masakit, bahay ko ang nakataya. Galit. Sobrang galit ang naramdaman ko dahil sa pride ni Jessica. Dahil sa kagustuhan niyang magpasikat sa mga kaibigan niya. Isinanla nila ang bubong sa ulo nila. At ngayon, ako ang inaasahan nilang magligtas sa kanila? Hindi. Hinding-hindi na. Tumingin ako kay Attorney Santos. Ang mga mata ko ay tuyo na. Ubus na ang luha ko. Sabi ko, "Attorney, gawin mo na ang dapat gawin," sabi ni attorney. "Sigurado ka ba, Margaret? Ibebenta natin ang bahay? Mapapalayas ang anak mo?" Tumango ako ng madiin. Sabi ko, "Ibebenta natin. Kukunin ko ang lahat ng pwede kong mabawi. Dahil kung hindi ko ito gagawin, hihilahin nila ako pababa hanggang sa malunod kaming lahat. Tama na ang pagsisinungaling. Oras na para sa katotohanan." Huwebes ng umaga. Tahimik ang buong apartment ko. Pero sa loob ng dibdib ko, may bagyong nagbabadya. Maaga akong gumising. Nagtimpla ako ng kape. Pero hindi ko ito mainom. Nakatitig lang ako sa usok na lumalabas sa tasa sa harap ko. Sa ibabaw ng maliit na lamesa, nakalatag ang mga dokumento, mga papel na galing kay Attorney Santos. Ang petition to force sale. Ang kasulatan na nag-uutos na ibenta ang bahay sa Cavite. Mabigat ang mga papel na ito. Hindi dahil sa dami ng pahina, kundi dahil sa bigat ng desisyon na nakapaloob dito. Ito ang papel na puputol sa ugnayan ko sa aking anak. Ito ang papel na magpapaalis sa kanila sa bahay na akala nila ay kanila habang buhay. Pinatawag ko si Daniel. Sabi ko sa kanya sa telepono, "Pumunta ka rito. Mag-isa ka lang. Huwag mong isasama ang asawa mo. Alam ko na darating siya. Wala siyang choice." 9:00 ng umaga. Narinig ko ang katok sa pinto. Mahina, parang nag-aalinlangan. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko ang anak ko, si Daniel. Ibang-iba siya sa Daniel na kilala ko noon. Payat na siya. Maitim ang ilalim ng mga mata. Ang suot niyang polo ay gusot. Mukha siyang Biyernes Santo. Mukha siyang pasan ang daigdig. Wala si Jessica. Mabuti naman. Dahil kung nakita ko ang mukha ni Jessica sa oras na iyon, baka hindi ako makapagpigil. Sabi ko, "Tuloy ka." Pumasok siya. Hindi siya makatingin sa akin. Umupo siya sa dulo ng sofa. Parang bisita sa sarili niyang ina. Umupo ako sa tapat niya. Inilapit ko ang mga dokumento. Huminga ako ng malalim.
Kumuha ako ng lakas ng loob, hindi bilang isang ina na nagmamahal, kundi bilang isang babae na niloko at ninakawan. Sabi ko, Daniel, alam ko na ang lahat. Napatingin siya sa akin. May takot sa mga mata niya. Nagpatuloy ako. Alam ko ang tungkol sa loan. Alam ko ang tungkol sa second mortgage. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat niya. Namutla siya. Nanginginig ang mga labi niya na parang batang mahuhuli sa kasalanan. Sabi ko, 1,000,000 at 200,000 piso. Binanggit ko ang halaga ng dahan-dahan. Para maramdaman niya ang bigat. Sabi ko, kumuha kayo ng loan gamit ang bahay na ako ang nagbabayad at hindi ninyo sinabi sa akin. Yumuko siya at doon, nagsimula siyang umiyak. Humagulgol siya na parang bata. Ang laki-laki na niyang lalaki pero umiiyak siya sa harap ko. Sabi niya, Nanay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sabi ko, saan napunta ang pera, Daniel? 4 na buwan pa lang ang nakakaraan. Saan ninyo dinala ang higit sa 1,000,000? Alam ko na ang sagot. Pero gusto kong marinig mula sa bibig niya. Sabi niya, sa pagitan ng mga hikbi, sa kasal, sa anniversary party ni Jessica, sa mga bagong gamit, sa bakasyon namin sa Boracay. Napapikit ako. Ang sakit habang ako ay nagtitipid. Habang ako ay kumakain ng simpleng ulam. Sila ay nagpapakasarap sa Boracay. Sila ay nagpa-party. Gamit ang pera na nakuha nila dahil isinanla nila ang bahay na pinaghihirapan ko. Sabi niya, Nanay, nahiya kasi ako kay Jessica. Gusto niyang maging maganda ang tingin ng iba sa amin. Gusto niyang maging proud sa amin ang mga kaibigan niya. Sabi niya, deserve naman daw namin maging masaya. Hindi ko siya mahindian, Nanay. Mahal ko siya. Tumingin ako sa kanya. Halo-halo ang nararamdaman ko. Awa, galit, inis, panghihinayang. Sabi ko, Anak, mas mahalaga ba ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa kinabukasan ninyo? Sabi ko, mas mahalaga ba ang like sa Facebook kaysa sa respeto sa ina mo? Sabi ko, Daniel, ang pagmamahal ay hindi pagkonsinti sa luho. Ang pagmamahal ay hindi pagpapalubog sa utang. Pinunasan niya ang luha niya. Sabi niya, aayusin namin, Nanay. Pangako, babayaran namin. Bigyan mo lang kami ng panahon. Umiling ako. Pagod na ako sa mga pangako. Pagod na ako sa panahon. Sabi ko, huli na ang lahat, Daniel. 60 days na kayong hindi nagbabayad sa bangko. Malapit nang i-foreclose ang bahay. Iniabot ko sa kanya ang mga papel. Sabi ko, ibebenta ko ang bahay. Tumingala siya, gulat na gulat. Parang sinampal ko siya ng katotohanan. Sabi niya, huwag, Nanay, parang awa mo na. Saan kami titira? Buntis si Jessica. Papalayasin mo ba ang sarili mong apo? Ayan na naman. Ang apo, ang pambato nila. Sabi ko, may nakuha pa kayong pera sa 1.2 milyon? May natira pa ba? Umiling siya. Ubos na, said na said. Sabi ko, kung ganoon, wala na kayong choice, sabi ko. Hindi ninyo kayang bayaran ang monthly amortization. Hindi ninyo kayang bayaran ang utang sa second mortgage, sabi ko. At ako? Si Margaret? Pagod na ako. Hindi ko na babayaran ang utang ninyo. Hindi ko nasasaluhin ang mga maling desisyon ninyo, sabi ko. Kaya ibebenta natin ang bahay habang may halaga pa ito. Habang pwede pa tayong makabawi kahit kaunti. Dahil kapag hinayaan nating kunin ito ng bangko, pare-pareho tayong walang makukuha. Umalis si Daniel na luhaan. Bagsak ang balikat. Alam niyang wala siyang magagawa. Alam niyang kasalanan niya ito. Akala ko, tapos na ang drama, pero nagkamali ako. Kinabukasan. Biyernes, nasa sala ako, nagbabasa ng dyaryo. Sinusubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Biglang bumukas ang pinto. Hindi kumatok. Bumukas lang ng malakas. Padabog. Si Jessica. Sumugod siya sa bahay ko. Wala si Daniel. Siya lang mag-isa. Wala na ang Nanay Margaret. Wala na ang matamis na ngiti. Wala na ang pagpapanggap. Ang nakikita ko ngayon ay ang tunay na Jessica. Ang babaeng narinig ko noong linggo
na nagpapalayas sa akin. Pula ang mukha niya sa galit. Gulo-gulo ang buhok. Ang mga mata niya, nanlilisik. Sigaw siya ng sigaw. Sabi niya, "Matandang walang puso. Demonyo ka," sabi niya. "Totoo ba ang sinabi ni Daniel? Ipapabenta mo ang bahay? Ipapabenta mo ang bahay ng sarili mong apo?" Sabi niya. "Mamamatay ka sa impyerno, Margaret. Wala kang kwentang lola. Wala kang kwentang ina." Nanatili akong nakaupo. Hindi ako tumayo. Hindi ako sumigaw pabalik. Kinuha ko ang tasa ng kape ko. Humigop ako ng dahan-dahan. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi niya ako kayang takutin. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi niya kayang sirain ang kapayapaan ko. Ibinaba ko ang tasa. Tumingin ako sa kanya. Diretso sa mata. Sabi ko, "Tapos ka na ba?" Mas lalo siyang nagalit. Sabi niya, "Paano mo nagagawa ito sa amin? Buntis ako. Stress ito sa bata." Sabi ko, "Jessica, makinig ka sa akin." Ang boses ko ay mahina, pero matigas, parang bakal. Sabi ko, "Ikaw ang nagsanla ng bahay. Ikaw ang kumuha ng 1.2 million. Ikaw ang gumastos ng pera sa luho." Sabi ko, "Ikaw ang tumawag sa akin na istorbo. Ikaw ang nagsabi na sinisira ko ang pamilya ninyo." Sabi ko, "Ito ang bunga ng mga desisyon mo. Ito ang ani ng itinanim mo." Sabi ko, "Ngayon, kung gusto mong manatili sa bahay na iyon, simple lang ang solusyon." Sabi ko, "Bayaran mo ako. Bayaran mo ang 2.5 million na down payment ko. Bayaran mo ang lahat ng buwan ng hulog na binayaran ko. Bayaran mo ang bangko sa utang ninyo. Ngayon din, ilabas mo ang pera." Natahimik siya. Bumuka ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Alam niyang wala siyang pera. Alam niyang wala siyang maipagmamalaki kundi ang pride niya. At ang pride, hindi iyon tinatanggap ng bangko bilang pambayad. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na wala siyang kapangyarihan dito. Ako ang may-ari ng laro. Umalis siya, pero bago siya lumabas, minura niya ako ulit. Isinusumpa niya ako, sabi niya. "Tandaan mo ito, Margaret. Hinding-hindi mo makikita ang anak ko. Mamatay ka sanang mag-isa." Masakit marinig ang mga salitang iyon. Masakit na isumpa ka ng manugang mo. Pero naisip ko, mas masakit kung hahayaan ko silang nakawin ang natitira kong dangal. Mas masakit kung hahayaan ko silang ubusin ako hanggang sa buto. Nilitis ang kaso. Hindi naging madali. Kinailangan kong humarap sa korte. Kinailangan kong makita ang pangalan ng anak ko sa kasong Morrison versus Morrison, inalaban sa anak. Napakasakit para sa isang ina. Pero malakas ang ebidensya ko. Ako ang nagbayad ng down payment. Ako ang nagbabayad ng monthly amortization. Ang pangalan ko ay nasa titulo bilang co-owner. At sila? Wala silang naipakitang resibo. Wala silang naipakitang proof of income na kaya nilang bayaran ang bahay. Nakita ng huwes ang katotohanan. Nakita ng huwes na winaldas nila ang pera mula sa second mortgage. Pumayag ang korte. Inilabas ang utos. Order to sell. Ibinenta ang bahay. Mabilis na nabenta dahil maganda ang lokasyon sa Cavite. Maraming gustong bumili. Isang bagong kasal na mag-asawa ang nakabili. Mga batang mukhang disente. Mukhang marunong mag-ipon. Sana maging masaya sila sa bahay na iyon. Sana huwag nilang ulitin ang pagkakamali ni na Daniel. Dumating ang araw ng closing. Ang araw ng pirmahan. Binayaran ng buyer ang bahay. Diretso ang pera sa bangko. Binayaran ang natitirang balance ng original loan. Binayaran ang utang nila na 2 million sa second mortgage. Ibinawas iyon sa share nila dahil utang nila iyon, hindi akin. Sa huli, matapos ang lahat ng bayarin, matapos ang lahat ng fees, may natira, 2 milyong piso. Iniabot sa akin ni Attorney Santos ang tseke. Tinitigan ko ang papel, 2 milyong piso. Ito ay kulang pa sa ibinigay ko. Kulang pa sa 2.5 million na down payment ko noon. Kulang pa sa halos 1 milyon na naibayad ko sa monthly amortization. Lugi ako. Kung pera ang pag-uusapan, lugi ako.
Nawalan ako ng mahigit 1.5 milyon. Pero tinanggap ko ang tseke. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Bakit? Dahil ito na lang ang natira sa akin. Ito ang magiging sandigan ko sa pagtanda ko. Ito ang perang gagamitin ko para mabuhay ng hindi umaasa sa kanila. Noong araw na nag-aasikaso ng lipatan, hindi ako pumunta. Ayoko nang makita ang bahay na iyon. Ayoko nang makita ang mga gamit na binili ko para sa kanila. Ayoko nang makita ang kwarto na sana ay para sa magiging apo ko. Ang bahay na iyon ay puno ng pangarap na naging bangungot. Balita ko mula kay Attorney Santos. Umiiyak daw si Daniel habang pumipirma sa mga huling dokumento. Yakap-yakap daw niya ang mga gamit niya. Si Jessica naman, hindi nagpakita. Nagkulong daw sa sasakyan. Ayaw lumabas. Tapos na. Sa wakas. Tapos na. Pinutol ko na ang ugnayan. Nawalan ako ng anak. Nawalan ako ng inaasahang apo. Napakabigat sa dibdib. Para akong nilibing ng buhay. Pero noong gabing iyon, habang hawak ko ang tseke sa aking dibdib, habang nakahiga ako sa maliit kong kama sa aking lumang apartment, ipinikit ko ang aking mga mata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 18 buwan, nakatulog ako ng mahimbing. Walang gising, walang alalahanin, dahil sa wakas, hindi na ako ginagamit, hindi na ako niloloko, hindi na ako ang secret bank ng sinuman. Malungkot ako. Oo, ina ako pero malaya ako. At sa edad na 63, natutunan ko na ang kalayaan ay mas mahalaga kaysa sa peking pagmamahal. Mas mabuti pang mag-isa na may dignidad, kaysa may kasama ka nga. Pero ginagawa ka namang basahan. Bukas, panibagong araw, panibagong buhay. Ako si Margaret. At nagsisimula pa lang akong mabuhay para sa sarili ko. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong araw na iyon. Ang araw na pinirmahan ni Daniel ang pagbenta ng bahay. Ang araw na tuluyan kong pinutol ang tali na sumasakal sa akin. Mabilis lumipas ang panahon. Parang kailan lang. Umiiyak ako sa lumang sofa ko. Nagtatanong kung saan ako nagkulang. Nagtatanong kung bakit ako ginanito ng sarili kong dugo. Pero ngayon, ibang-iba na ang ihip ng hangin. Nagbago ang panahon. Mula sa tag-ulan, ngayon ay tag-araw na. At kasabay ng pagbabago ng panahon, nagbago rin ako. Bumangon ako. Hindi madali sa umpisa. Masakit. Para kang naglalakad ng pilay. Pero sa bawat hakbang, palakas ako ng palakas. Bumalik ako sa trabaho. Tinawagan ako ng dati kong ospital. Ang Westside Hospital, sabi ng direktor namin. Margaret, balita ko naghahanap ka ng trabaho. Bukas pa rin ang posisyon para sa iyo. Senior Charge Nurse. Tinanggap ko agad. Senior Charge Nurse. Ibig sabihin, mas mataas na posisyon. Mas magandang sweldo, mas may respeto. Dati, nagtatrabaho ako para may maipadala kay Daniel. Nagtatrabaho ako para may pambayad sa bahay ni Jessica. Pero ngayon, nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Ang bawat sahod na natatanggap ko tuwing kinsenas, akin lang, walang kaltas, walang hinihingi, walang sumbat. Dahil sa ipon ko at sa nakuha kong pera mula sa pagbenta ng bahay sa Cavite. Nakabili ako ng bagong tirahan. Hindi ito malaking bahay. Hindi ito mansyon sa mamahaling subdivision. Isa lang itong condo unit. 2 kwarto. Nasa tahimik na lugar sa Quezon City. Malapit sa parke. Malapit sa simbahan. Maliit lang ito kumpara sa bahay na binili ko para sa kanila noon. Pero alam ninyo, kung ano ang meron sa condo na ito? Kapayapaan. Ang mga dingding nito. Ako ang pumili ng kulay. Puti at cream. Maaliwalas. Ang mga gamot. Ako ang pumili. Isang malambot na sofa, isang malaking TV, kung saan nanonood ako ng teleserye, gabi-gabi nang walang istorbo. Isang malaking kama na may mamahaling kutson. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 32 taon, natutulog ako ng mahimbing. Walang iniisip na bayarin ng iba. Walang iniisip na problema ng iba. Akin ito. Talagang akin ito. Nagsimula na rin akong magkaroon ng bagong buhay.
Buhay sa labas ng pagiging nanay ni Daniel. Tuwing Martes ng gabi, pumupunta ako sa community center. Sumali ako sa yoga class para sa mga senior citizens. Noong una, nahihiya pa ako. Sabi ko, matanda na ako para diyan. Maninigas lang ang mga buto ko. Pero nakilala ko si Maya, ang instructor namin. At nakilala ko ang iba pang mga kasamahan ko. Sina Aling Tessie, si Cora, si Linda. Naging magkakaibigan kami. Pagkatapos ng klase, pumupunta kami sa coffee shop. Umiinom kami ng kape. Nagkukuwentuhan tungkol sa mga libro. Tungkol sa mga lugar na gusto naming puntahan. Tungkol sa buhay, tumatawa kami. Yung tawa na galing sa tiyan. Yung tawa na walang halong bigat. Minsan, napapatingin ako sa kanila at naiisip ko, ganito pala iyon. Ganito pala ang pakiramdam na may mga kaibigan kang tanggap ka kung sino ka. Hindi dahil sa kung ano ang maibibigay mo sa kanila. Maayos na ako. Higit pa sa maayos. Masaya ako. Natutunan kong mahalin ulit ang sarili ko. Pero syempre, hindi naman laging tahimik ang mundo. May mga balita pa ring nakakarating sa akin. Maliit lang ang mundo. May mga kakilala ako na kakilala rin ng mga kaibigan ni Jessica. Nabalitaan ko ang nangyari sa kanila. Lumipat daw sina Daniel at Jessica sa isang maliit na apartment, sa isang lugar na hindi masyadong maganda. Masikip daw at maingay. Si Jessica, tumigil na raw sa pagtatrabaho sa butik. Sabi nila, maselan daw ang pagbubuntis. High risk. Si Daniel naman, nag-overtime daw palagi. Pumayat, mukhang pagod na pagod. Mukhang mas matanda pa sa edad niya. Nang marinig ko iyon, aminin ko, nakaramdam ako ng kirot sa puso ng isang ina. Anak ko pa rin siya. Dugo ko pa rin siya. Masakit isipin na nahihirapan siya. Pero ang kirot na iyon, malayo na. Parang sugat na naghilom na. May peklat na lang. Naaalala mo ang sakit, pero hindi na humahapdi kapag hinawakan. Alam kong kailangan nilang pagdaanan ito. Ito ang leksyon ng buhay. Ito ang bunga ng mga desisyon nila. Dumating ang buwan ng Abril, isang umaga. Habang nagdidilig ako ng mga halaman sa balcony ko, tumunog ang telepono ko. Isang text message. Mula sa number na hindi nakasave sa akin. Unknown number, pero alam ko kung sino ito. Ramdam ko. Binuksan ko ang mensahe. Sabi sa text, ito po si Jessica. Nanganak na po ako kahapon. Babae, 6.3 pounds. Ang pangalan niya ay Margaret Sarah Morrison. Naisip ko lang po na dapat ninyong malaman. Napatigil ako. Tinitigan ko ang pangalan sa screen. Margaret Sarah. Ipinangalan nila ang bata sa akin. At sa kaibigan kong si Sarah, Margaret Sarah Morrison. Napaisip ako, ano ito? Isang peace offering? Isang tanda ng pagsisisi? O isa na namang patibong? Isa na namang manipulasyon? Ipinangalan nila ang bata sa akin para ano? Para lumambot ang puso ko? Para makonsensya ako? Para isipin ko na, ay, mahal pala nila ako. Ipinangalan sa akin ang apo ko. Sige na nga, bibigyan ko na sila ng pera. Kilala ko si Jessica. At kilala ko na ngayon kung paano sila mag-isip. Kung talagang nagsisisi sila, sana tumawag si Daniel. Sana humingi sila ng tawad bago pa lumabas ang bata. Pero hindi. Hinintay nilang mawala ang lahat sa kanila. Hinintay nilang maging desperado sila. At ngayon, ginagamit nila ang pangalan ko bilang susi para buksan ulit ang wallet ko. Nag-type ako ng reply, tapos binura ko. Nag-type ulit ako, binura ko ulit. Sa huli, nagpadala ako ng isang simpleng mensahe. Congratulations! Sana malusog ang bata at ang ina. Iyon lang. Walang I love you. Walang pwede ba akong dumalaw. Walang padadalhan ko kayo ng pera. Ilang sandali pa, may lumabas na 3 tuldok sa screen. Typing, tapos nawala. Tapos lumabas ulit at dumating ang sagot ni Jessica. Sabi niya, nakikitira kami ngayon sa mga magulang ko sa Bulacan. Nakahanap ng trabaho doon si Daniel. Bagong simula. Patawad sa lahat ng nangyari. Mali ako tungkol sa inyo. Kung gusto niyo siyang makita balang araw, bukas ang pinto para sa inyo. Binasa ko ng
paulit-ulit. Mali ako tungkol sa inyo. Ito ang apology na hinihintay ko noon. Ito ang mga salitang gustong-gusto kong marinig 6 na buwan na ang nakakaraan. Pero bakit ngayon lang? Bakit kailangan munang mawala ang bahay? Bakit kailangan munang masira ang lahat? At bakit galing kay Jessica? Nasaan si Daniel? Bakit ang asawa niya ang nagte-text? Bakit hanggang ngayon? Nagtatago pa rin ang anak ko sa saya ng asawa niya? Hindi ako sumagot. Ibinaba ko ang telepono. Nagbihis ako. Sinuot ko ang yoga pants ko. Kinuha ko ang yoga mat ko. May klase ako ngayon. Hinihintay ako ni Maya. Hinihintay ako ng mga kaibigan ko. Pagkatapos ng klase, inaya ako ni Maya sa isang art gallery opening. Sumama ako. Nakilala ko ang mga bagong tao. Uminom ako ng kaunting wine. Tumawa ako. Nakipagkwentuhan ako. Magaang ang pakiramdam ko. Magaan na, magaan. 1 linggo ang lumipas. Tumawag ang kaibigan kong si Patricia. Sabi niya, "Maggie, ikakasal ang anak ko sa Hunyo. Sa Tagaytay gaganapin. Gusto ko sana nandoon ka. Pwede tayong magstay doon ng weekend. Mag-relax tayo." Napangiti ako. Tagaytay, malamig na hangin, masarap na pagkain. Sabi ko, "Sige Patricia, gustong-gusto ko iyan. Sasama ako." Noong gabing iyon. Pagka-uwi ko, umupo ako sa sala ng bago kong kondo. Tumingin ako sa paligid. Ang mga halaman sa bintana. Ang bookshelf na puno ng mga librong gusto kong basahin. Ang katahimikan. Ito ang buhay ko ngayon. Maliit, tahimik. Pero akin. At higit sa lahat, masaya ako. Yung text ni Jessica, nandoon pa rin sa telepono ko. Hindi ko pa rin sinasagot ang huling mensahe. May mga pinto sa buhay natin na kapag naisara na, dapat manatiling sarado. Siguro, balang araw, makikilala ko ang apo ko, ang batang si Margaret Sara. Siguro, balang araw, matututo si Daniel na tawagan ako, hindi para humingi ng pera, kundi para kumustahin ang nanay niya. Pero hindi ko pipigilin ang hininga ko sa paghihintay. Hindi ko ihihinto ang buhay ko para sa kanila. 32 taon. 32 taon kong inuna si Daniel. 32 taon na siya, ang sentro ng mundo ko. Ngayon, oras na para unahin ko ang sarili ko. At nalaman ko, hindi pala iyon pagiging makasarili. Iyon ay survival. Iyon ay pagmamahal sa sarili. Sa pagbabalik tanaw ko ngayon, napagtanto ko ang pinakamahirap na bagay. Ang pinakamahirap na parte ng pagmamahal ay ang pagtanggap na minsan, ang mga taong mahal mo, hindi ka kayang mahalin pabalik sa paraang nararapat sa iyo. Nagkamali ako noon. Inakala ko na ang obligasyon ay pagmamahal. Inakala ko na ang guilt o konsensya ay debosyon, pero ito ang natutunan ko. At sana matutunan din ninyo, ang pagtulong sa kapwa, hindi dapat umuubos sa iyo. Ang pagmamahal, hindi dapat humihiling na burahin mo ang sarili mo para sa iba. At ang pagiging isang mabuting ina, hindi nangangahulugang magiging basahan ka na pwedeng tapakan ng kahit sino. Kahit pa anak mo sila, kung ang pagtrato nila sa kabutihan mo ay parang karapatan nila, kung hinihingi nila ang sakripisyo mo pero wala silang binibigay na respeto, may karapatan kang tumalikod. May karapatan kang umalis, kahit pamilya pa sila, lalo na kung pamilya sila. Kayo, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa posisyon ko? Patatawarin niyo ba sila agad? Tatanggapin niyo ba ang apo ninyo kapalit ng pera? O paninindigan ninyo ang respeto sa sarili ninyo? Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo. I-comment ninyo sa ibaba. Basahin natin ang bawat isa. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Minsan, ang pagbabahagi ng katotohanan ang tanging paraan para maghilom ang sugat. Ako si Margaret. At ito ang aking kalayaan. Ito ang aking kapayapaan. Magandang gabi sa inyong lahat.